Jesus is the reason for this season. Oh, amen po? Amen. So, next po. Ayan, makikita niyo po dyan sa picture na may Coca-Cola. Nakakalungkot lang po kasi siguro, mas kilala pa ang word na Coke kaysa Jesus. Amen? Kasi po siguro sa lahat ng tindahan, may tindang Coke, pero si Jesus, hindi po nila kilala. Di ba po? So, pero tonight, we will discover what is in the name of Jesus. So, next po. Ayan, sabi po sa Matthew 1 verse 21, "And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save people from their sins." So, ano po ba ang meaning ng Jesus? Ayan, what is in Jesus' name? So, ito po ay galing po sa salitang, Jesus is from Hebrew origin, meaning Jeheshua, meaning Jehovah save. And Jesus meaning is Savior of the world. Sabihin nga po natin, Savior of the world. Ayan, tagapagligtas. Ayan, from the word save is from the word sodso, meaning to save, to deliver, or protect. To heal, preserve, do well, or be whole. Ibig sabihin, kung iniligtas ka na ni Jesus, ikaw rin kaya ay kanya ng pinagaling. Amen po? Amen. Dahil kasama po ng kaligtasan ang kagalingan. Amen? Amen. Palakpakan po natin si Lord. Ayan. Tanong ko po sa inyo, nawawala po ba ang ating kaligtasan? Hindi po. Amen po. Very good. And yan. Next po, balik po tayo sa ating key verse ulit. Sabi po dito, "For God so loved the world that He gave." Ayan, nakalagay po dyan yung He gave. His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So, nakalagay po dyan is He gave. Kasi ang unang Pasko po ay tungkol po sa pagbibigay. Amen? Di ba nga po may kasabihan, it is better to give than to receive. So si Lord po, ang Diyos po natin, ang niregalo po niya sa atin is si Jesus. So sino po ba dito ang excited po pag magpapasko na? Yung tipong pagpatak lang po ng Burr months is may mga nakasabit ng Christmas light, may mga nagpapatugtog na ng mga Christmas song. Amen? Pero, sino naman po dito ang sumasakit ang ulo kapag alam na nila na malapit na ang Pasko? Or nagtatago na? Ayan. So, amen. Wag po kayong matakot dahil ang Pasko po ay hindi naman po about sa regalo or material na bagay. Di ba po? Sabi nga po is kahit ubusin mo ang pera mo para sa kanila, hindi sila lubos na sasaya. Bakit po? Dahil hindi lang naman ang pera ang tunay na nagpapasaya sa tao. Amen? Amen. Palakpakan po natin si Lord. So give love on Christmas Day. Give Jesus on Christmas Day. Imbis na regaluhan mo sila, invite mo sila sa church. Amen? Kasi yung regalo ng salvation na ibibigay mo sa kanila, grabe, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kasi actually, totoo naman kapag niregaluhan ka ng, masaya naman, masarap sa feeling po. And sobrang na-appreciate po natin yung mga bagay kapag may nagre-regalo sa atin. Di ba po? Pero siguro, higit na masarap sa feeling, yung makapagdala po tayo ng kaluluwa para sa ating Diyos. Amen? Amen. So, next po. Ayan. 1 Corinthians 13:1-3. "If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but have not love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames,
but have not love, I gain nothing. So, ibig sabihin lamang po nito, lahat po ng gagawin po talaga natin, kailangan po samahan po natin ng, love or pagmamahal. So, next po. Ayan. Dito po mapag-aaralan po natin ang purpose of giving. So, kapag nagbibigay po ba tayo, naghihintay po tayo ng kapalit? Di ba po, dapat hindi. Kasi po ang regalo kapag binigay, wala naman pong, uy, ako din na, bigyan mo ng regalo. Pag binigyan kita, bigyan mo din ako. So, hindi po. Pag ganun po, wag na po tayong magbigay kung nag-expect po tayo. So, ano po ang purpose po ba ng Diyos kung bakit po may Pasko? So, what is the main purpose of the first Christmas? So, babalik po ulit tayo sa ating pinaka-key verse, John 3:16 to 17. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. For did not send His Son into the world to condemn the world, but, sabay-sabay po tayong basahin, to save the world through Him. So, ang ipadadama ng Diyos po sa atin ay ang pag-ibig niya. Sa pamagitan po nino? Ni Jesus. Kaya, wag lang basta magbigay ng pera, regalo, pagkain. Magbigay rin ng regalong hindi nasisira. At ano po yun? Kaligtasan kay Kristo. So, amen po. And the first gift is that of love is God's love. Ang Pasko ay celebration dahil tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa sangkatauhan na ibigay ang tagapagligtas ng mundo. At ito ay natupad nang ipinanganak si Jesus, ang ating Panginoon. So what is the main purpose of the first Christmas? God's love. Ayan. So, amen. Next po. So, ayan po. Bago po natin basahin po pala ang verse na yan, alam niyo po ba talaga na December 25 po ang Pasko natin? December 25 po? Hindi po. Ayan, basahin po natin, sabay-sabay po tayo sa Galatians 4, verse 4 to 5. But when the right time came, God sent His Son, born of a woman, subject to the law. God sent Him to buy freedom for us who were slaves to the law, so that He could adopt us as His very own children. Ayan. So, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako base sa kanyang pag-ibig sa atin. Love keeps promises. Kaya nga kung tunay ang pagmamahal or love, kaya nitong maghintay kahit gaano man ito katagal. Amen? Amen. At ito ay tutuparin mo dahil ikaw ay nagmamahal at hindi nagmamadali. So next po. Ayan. Last na po, nababanggitin natin ang ating key verse dahil kailangan mas tumimo po sa atin kung gaano napaka-importante po ng verse na to. Sabay-sabay po tayo. For God, that He Ayan. So, dapat nating maintindihan ang kalagahan ng katagang one and only Son or bugtong na anak. Kasi po bakit? Di ba po napakabuti ng Lord, isa na nga lang po yung anak niya, pero binigay niya po sa atin para lang po tayo ay maligtas. Kayo po ba mga nanay, handa po ba kayong bigay isa sa mga anak nyo? Ayan. Di ba po hindi? Na ikaw, kaya mo akong bigay? Oh, hindi. Siyempre, pero si Lord, di ba po, isa na lang yung anak niya, pero binigay pa din po niya. So, marahil po dito, ang ilan po sa atin, natatakot pong maghirap. Natatakot po ba tayong maghirap? Ayan. Magkaroon ng karamdaman? Or natatakot po ba tayong mamatay? Ayan. So, take note, hindi ibig sabihin na hindi ka na nakakaranas ng hirap at sakit at kamatayan
dahil tayo ay nasa lupa pa. Pero ang ibig sabihin po nito ay anuman ang mangyari sa atin sa mundong ito, siguradong may buhay na walang hanggan na po tayo sa langit. Amen? Amen. So ano po ba ang meron sa langit? Sino po dito ang alam na po niya na siya ay ligtas na? Amen. Amen. So next po, ano po ba ang meron sa langit? Sabi po sa Revelations 21 verse 4, He will wipe all tears from their eyes. There will be no more death, no more grief or crying or pain. The old things have disappeared. Ayan. So dito po talaga sa lupa, makakaranas nga po tayo ng paghihirap, karamdaman, kamatayan. Pero pag nasa langit na po tayo, wala na po lahat yan. Di ba po? Amen. So next po. Sabi nga po, di ba, John 14:16, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, ayan. Alam naman po natin na, di ba po, wala na pong ibang pwedeng makapagligtas po sa atin, kundi lamang po si Lord. Amen? Amen. So, next po. Ayan, salvation, Acts 4:12. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Hindi po tayo maliligtas ng kahit anong relihiyon o grupo o samahan o sa ibang pangalan. Sa pangalan lamang po ni Jesus. Amen? Pakisabi nga po sa iyong katabi, sa pangalan lamang ni Jesus. Amen. So, ayan. Dako naman po tayo sa ating 4 types of love in the Bible. Ayan. Alam ko po na familiar na po tayo dito. So, number 1 po, ang eros love. This is a selfish kind of love. Bakit? Kasi associated ito sa sexual love or erotic. Marami ang nag-aasawa dahil sa love na ito. Bakit po? Ang eros love po ay nagbe-base lamang sa maganda, gwapo, sexy, o macho. Pero what if, kung isang umaga, nagising ka na hindi na maganda or gwapo, so wala na, di ba? So sabi po dito, pinapaalahan po tayo ni Lord na don't marry an unbeliever. Sabay-sabay nga po ulit natin basahin. Stop forming. Okay. Sabi nga po sa 2 Corinthians 6:14-15, stop forming inappropriate relationships with unbelievers. Can right and wrong be partners? Can light have anything in common with darkness? Can Christ agree with the devil? Can a believer share life with an unbeliever? Ayan, di ko po makakalimutan yung dating kwento ni Pastor na about sa kunwari mag-aasawa ka tapos hindi kayo same ng faith. For example, yung isa Christian, tapos yung isa hindi. Tapos pag isang pamilya sila, tapos for example, may 3 anak. Paano yun, di ba? Saan magsisimba yung mga anak? Malilito sila. Di ba? Pero, kidding aside, ang pinakamahalaga po dito, dapat po same faith. Kasi para sa kahit anumang bagay, lalo na pag Christian ka, lahat ihingi mo ng guidance kay Lord. Kasi syempre, pagka sa ibang faith ka, parang hindi ka ma-remind na kailangan magsimba ka. Di ba po? Pero as Christians, tayo po, nakita nyo naman, may Wednesday, may Sunday. Di ba po? So next po. Ayan. Ang second naman po, basahin po natin. Philos love or social love or friendly love. Ito po ay pag-ibig sa iyong kaibigan o best friend or mga kapatiran sa church. Ito naman po ay based sa shared interest. May care, respect, trust, and compassion for people in need. Pero, ito po ay hindi reliable dahil ito po ay tumatabang kalaunan. Pagkat dapat ang bawat isa ay mamuhunan ng trust sa isa't isa. So,
ayan. Sabi nga po sa John 13, verse 34, sabay-sabay po tayo. A new command I give you, love one another as I love you. So must love one another. Nakita niyo po, 2 beses po binanggit. Di ba po? Kasi napakahalaga po na magmahalan daw po tayo. Di ba po? Sabihin mo nga po sa iyong katabi, love one another. Ayan. So Proverbs 18 verse 24, a man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother or family. So, ayan. Sabi din po sa GNB, some friendships do not last, but some friends are more loyal than brothers. So, ang Bible, mas pinahalagahan ang pagiging magkapatid sa Lord. Meron po ba tayong kapatid sa Lord? Amen. Tingnan nyo nga po yung mga katabi. Kapatid nyo po ba sa Lord yan? Kapamilya? Amen. Di ba po ang sarap po na kapag pagpunta nyo po dito sa church, iba po yung feeling. Di ba po? Kesa yung pag nasa bahay kayo, yon. So, swerte mo pag may kaibigan kang ganyan. Kasi ang tawag dyan, endangered species. Joke, ibig sabihin rare. Di ba po? Rare po kasi yung magkaroon ng maging loyal. Di ba po? Kasi po, di ba, alam naman po natin, sa panahon ngayon, yun na po yung pinakamahirap magkaroon. So, super blessed po tayo kung meron po tayong ganon. At saka napansin nyo po, na mas gusto nyo po sa church. Amen. Ayan, parang ayaw yata. Ayan, amen. So, kasi nga po, dito po sa ating bahay-sambahan, mas nafe-feel po natin ang presence ni Lord sa Word of God. And syempre po, kapag meron po tayong mga kapatid na nagko-comfort sa atin, syempre pag may problema tayo, di ba, kunwari, nagsabi ka sa kaibigan mo, pero pagtalikod mo, kinuwento ka na pala. Di ba po? Sino po nakarelate sa ganon? Amen. Pero kung pupunta ka dito sa church at magpapapray ka kay sister or kay brother, at least, kayo na lang dalawa yung nakakaalam and si Lord na lang po. Tapos magugulat na lang kayo na answered prayer na pala. Amen. So next po. Ayan. Ang third to the last po is the storge. Storge. Yan. This Greek word describes familial love, ang love between parents and children and brothers and sisters. So, if you kiss or hug a family, kung sino man po sa inyong pamilya, wala pong mali siya dyan. Di ba po? So, sino po dito ang sobrang mahal na mahal po ang inyong family? Amen. Wala pong masama dyan. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Ayan. Sabi nga po, blood makes you related. Love and loyalty makes you a family. Amen? Kasi, oo, totoo, magkapamilya kayo. Pero kung wala yung love doon, yung loyalty, paano kayo matatawag na isang pamilya? Masarap po sa isang pamilya na hindi lang dugo ang sukatan para matawag na pamilya. Kasi nga minsan, mismong kapatid mo or kaanak mo ang mananakit sa'yo ng sobra. Kaya, hindi rin sapat. Diba po? So, yun po. So, ang unang tatlong love, ano po ang una? Eros, Philos, Storge, love. So, ang una pong tatlo na binanggit ko is nakakapagod or leads to frustration. Ibig sabihin parang, di ba nga po, yung una, yung Eros, yung physical, is parang naka-base ka lang po sa physical, 'di ba po? And then yung Philos is naka-base ka lang sa interest na yung mapagmahal, mapag-aruga, and then yung third is yung Storge, yung about familial love. 'Di ba po? Pero parang kulang. So, ayan. Now, we will focus for the number 4, which is the agape love. Sabay-sabay nga po natin sabihin.
Agape love. Meaning, unconditional love, sacrificial love, and selfless love. Ito, actually, ang pinaka-favorite love ko. Bakit po? Kasi po, ito po ang love na ipinakita ng Diyos at sa kanyang mga anak na si Jesus. At nais niyang gayahin din natin. Walang iba ang agape love or sacrificial love. Amen? Di baling ikaw lang ang masaktan. Wag lang yung family mo, 'di ba? Di baling ikaw na yung mangulangan, wag lang yung family mo, 'di ba? Pag ganito ang love na meron ka, hindi ka na masasaktan ng kahit na sino, 'di ba po? So, agape from the root word agapao, meaning po is charity, highest form of love, love in action, unconditional love, sacrificial love, selfless love. Ayan. So, sabi nga po sa John 15 verse 13, the greatest love you can have for your friend is to give your life to them. So, handa ka po ba mamatay para sa iyong katabi? Amen. So, kung handa ka ba mamatay para sa Diyos? Amen? Amen. So, John 3 verse 18, my children, our love should not be just words and talks. It must be true love, which allows itself in action. Paano masasabing mahal ka kung hindi naman nag-e-effort sa'yo? Di ba po? Amen. So, to summarize this 4 love, ayan, mag-ready na po tayo. Ayan. So, summary po ng ating 4 types of love. First is eros, take and take. So, sila is take lang ng take. Philos, give and take. Storge, give and take. Pero ang agape love is give and give. So, sa tingin nyo po, alin po ang type ng pagmamahal nyo dyan? Agape love. Amen. So, next po, our relationship with God is the best relationship you can have. Amen. Amen po. Kasi po, sa totoo lang, yung asawa nyo, iiwan din kayo niyan. Yung family nyo, iiwan din kayo niyan. Pero si Lord, di ba po, hindi po kayo iiwan niyan. Amen. Ang agape love ay ipinaliwanag sa 1 Corinthians 13:3. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing. Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast. It is not proud, it is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Sana ang love parang exam. Bakit po? Kasi kahit gaano kadami ang mali mo, yung tama pa rin ang binibilang. Parang sa mag-asawa. Di ba po? Parang sinasabi lagi ng mga tatay, puro na lang pagkakamali ko. Lagi sinasabi na sa mag-asawa na, puro na lang pagkakamali, Eka, yung tinitingnan mo, di ba po? So, next po. Ayan. Continuation po, love does not delight in evil, but rejoices with the truth. So, it always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Ayan, matyaga. Yung feeling na mahal mo kahit hindi ka mahal. Ganun yung agape love eh. Di ba po? Yung parang, for example, yung meron kang kaaway. Pero di ba, imbes na awayin mo siya, iniisip mo na lang yung reminder ni Lord na kung si Lord nga makasalanan ka, minahal ka niya. Di ba po? So, yon. Kapag ikaw ay nagmahal at hindi ito ang iyong nararamdaman, hindi ito ang pag-ibig na galing sa Diyos or agape. So, John 13 verse 35,
Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Because agape love is how God loves each and every one of us, and it is how He wants us to love one another. Hinayaan ng Diyos na mamatay ang kanyang anak para sa ating kaligtasan. Ibig sabihin po, selfless po talaga yung pagmamahal. Hindi ito naging madali, pero tiniis niya ang sobrang hirap at sakit dahil sa isang kadahilanang mahal niya po tayo ng sobra. At ito po ay tinatawag na agape. So John 3:16, sabi po dito, 'di ba? For God loved the world so much that He gave His only Son so that everyone who believes in Him may not die but have eternal life. Ito po ay tunay na true love requires sacrifice. Dahil po, kung wala pong pagsasakripisyo, masasabi niyo po bang ito ay true love? Di ba po? Hindi. Parang pag naliligaw, di ba po? For example, ayan, si Dan, nanligaw sa akin. Tapos sinagot ko agad. Sa tingin niyo po ba true love yun? Di ba po hindi? Masarap na sa feeling po na parang pinaghirapan ka. Kumbaga ginain niya talaga yung trust mo para sagutin ka. Di ba po? So, ibinigay at ipinadala ni Lord ang tunay na love sa atin. Now, the question is, mahal niyo rin po ba si Lord? Amen. Palakpakan nga po natin si Lord. Ayan, last one verse na po, John 14 verse 15. Ayan, sabay-sabay po tayo. If you love me, you will obey my commandments. Because love is meaning to obey. Kung mahal mo siya, kung mahal mo ang isang tao, or kung sino man po, leader, parents, sundin mo sila. Same happens with God. Kung mahal mo ang Diyos, susundin niyo po ang Lord. Amen? Amen. So yun lamang po ang pinaka-iiwanan kong pinaka-verse. If you love me, you will obey my commandments. Yun po ang sabi ni Lord. Dahil kung totoong mahal po natin siya, mag-i-invite po ba tayo para kay Lord? Amen. Maaasahan po ba ni Lord na next week, mas marami po tayo? Amen. Palakpakan po natin si Lord. Ayan. So, let us pray po for a salvation. Ayan. Sabayan niyo po ako. Panginoon, maraming salamat po sa pagpapadama mo ng inyong wagas na pag-ibig sa akin. Maraming salamat po sa pagpapatawad mo sa lahat ng aking mga kasalanan. Ako ay malaya na sa tali ng kahirapan, sakit at karamdaman, at kamatayan. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Panginoon ay aking tagapagligtas at aking tagapagligtas. Ikaw ay namatay para sa akin at muling nabuhay para tubusin ako sa aking kasalanan. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan, sa pag-asa at sa pagmamahal na binigay mo sa akin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. So ako na lamang po ang mananalangin. Panginoon, salamat po sa buhay ng aking mga kapatid na tumanggap at sumabay sa panalangin ito. Dalhin niyo po siya sa isang church na mag-aalaga sa kanya para siya ay tunay na lumago at makapaglingkod din sa inyo balang araw. Aming inaangkin na siya ay super blessed na at happier than happy pag ikaw na ang Panginoon niya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you, Lord po. And to God be all the glory.
Tayo na pong magbigay. Yan. Mahal po ba natin ang ating Panginoon? Yan. Sabi nga po sa Corinto, 2 Corinto 9 verse 7, kung saan sinasabing mahal ng Diyos ang isang masayang nagbibigay. Yan. Mahal po ba natin ang ating Panginoon? Yan. Kung love po natin ang ating Panginoon, tayo po ay magkaloob. Itaas po natin ang ating kaloob, ipag-pray po natin ito. Ama namin Diyos na mabuti, Lord, i-bless niyo po ang aming kaloob, i-bless niyo po ang bawat isa, naway pagpalain niyo po at ibalik na siksik, liglig, at umaapaw ng mga biyaya mula sa kalangitan. Lord, i-bless niyo po ang aming mga work, ang mga pinagkakitaan, ang mga kapatiran, gayon din po ang mga kabataan na nag-aaral. Makatapos po sana sila ng kanilang pag-aaral. Lord, sa gayon, lalo po sila makapagbigay sa sambahayan. Lord, dalangin namin na manguna aming pusong mapagbigay sa bawat isa. Salamat po, Lord. I-bless niyo po kami sa araw-araw. Sa mga biyaya na walang sawa niyong pinagkakaloob sa amin. Sa Diyos lamang po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Tayo po'y magbigay sa ating Panginoon.